Ayun mga pare ko, testingin naman natin itong Honda Beat. Try natin itong color yellow. So ito yung bagong Honda Beat, all new, bago rin yung engine nito. So tingnan natin yung performance, saka yung riding experience, share ko sa inyo dito sa test drive natin na to. So yung panel niya, parang konti lang yung gumalaw sa design, pero maganda. Combination ng analog digital. Side mirror niya parang nabago din to. Kasi kailangan ang pagkano nito ay babae. Babae po. Okay. Sige po. Dito po ako. Ma'am, po. So yung side mirror niya, parang naiba rin to. Ang nagustuhan ko dito, meron siyang pocket dito sa baba. Tapos may charger dyan. Analog, tapos digital yung kanyang tank capacity, tapos odometer. Tingnan natin yung 110cc na makina na nabago dito sa Honda Beat. Dati daw kasi yung displacement ng Honda Beat 108cc, ngayon as in 110 talaga siya. So ma-testing natin ngayon mga pare ko. Alright, ito na mga pare ko. Unang napansin ko dito sa motor, no, kahit 110cc lang siya, ang lakas talaga ng torque siya sa low RPM. Ito lagi kong sinasabi sa mga Honda scooter ganun talaga yung mga nila, characteristic ng engine o yung behavior ng mga engine ng ganito. Maganda yung torque niya sa low RPM. Maganda yun sa mga traffic. Lalo pang service lang, pang everyday use, pang overtake, yun, maganda siya. Ahon. Wow. Nga pala mga pare ko, mataas pala ang stroke nito, kaya yung paahon na yun, ramdam ko pa rin yung niya, power ng makina. Tapos yung lean. Okay, pwede rin siya pang banking. Yung upuan niya halos hindi naman nagbago, pero yun nga, komportable talaga din sa kanitong Honda Beat. Ayan, try natin dito mga pare ko yung niya, yung speed. Hindi ko pala magagawa yun. Pa X pala tayo dito. Okay, let's go. 30 kph. Alright, braking test. Ang nagustuhan ko po dito sa Honda Beat, yung feel niya ng body, napakasarap niya isingit-singit sa mga traffic kasi napakapayat lang So hindi kayo mahirapan sumingit sa mga traffic. Ito talaga perfect talaga to pang pang daily. Para sa akin pwede rin to ipang long ride Yung ganitong power ng engine, hindi ko alam kung ilan yung max speed nito, pero long ride, pasok na pasok to, pasok sa banga. Kasi maliit pa ako na, tapos laki ng tangke, 4.2 liters. Tapos itong mga ahon, kuhang-kuha mo pa rin Sana magkaroon tayo ng opportunity na ma-acceleration test to. Yung lower body ko, maganda ang posisyon laki ng footboard. Tapos ito, ang ganda ng posisyon ng paa ko. 5'6" ako, tapos ito yung kanyang tuhod ko, hindi naman naabot dito sa may bandang handlebar. Upper body position, talaga siya, upright. Parang naghahanap ka ng scooter na pang all around din, pang long ride, pwede pang service. Isa to sa marirecommend ko. Ang lang dito, di ba malakas yung torque niya. Pero pag pumalo ka na ng mga 60, parang hindi mo na siya masyado ramdam. Yun yung pansin ko dito sa engine niya. Pag gagamitin nyo to kasi sa mga city ride, dun nyo to talaga papakinabangan yung low RPM torque niya. Tulad dito paahon paahon niya, ramdam mo pa rin yung yung hatak niya. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, pag pumalo na kayo ng mga 60, parang hindi mo na masyado ramdam yung hatak niya. Parang ganon. Yun, sinare ko lang din yung experience ko dito sa para may idea kayo, kahit hindi niyo naman to nagamit, may idea kayo sa performance ng motor. Sa braking system, naka-combi brake na pala to, kaya pala ang lakas ng ng power niya ng preno. Ang pinagkaiba pa nito yung sa previous, yung likod na preno niya aggressive. Ewan ko kung bakit, dahil din siguro sa combi brake system, kasi yung nagamit ko dati walang combi brake, kaya nasabi ko dun sa dati kong vlog na kapag namemreno tayo parang may delay, pero dito since sumasama na yung unahan na gulong, hindi na siya yung delay talaga, parang on time din yung hinto nyo, ganun siya. So ito okay na okay to. Parang ako tatanungin nyo, parang gusto ko magkaroon nitong Honda Beat. So abangan nyo na lang kung magkakaroon talaga tayo. Pero ako parang personally gusto ko to. Ganun kaganda, ganun ko to na enjoy itong Honda Beat. Parang gusto ko siya magkaroon, parang gusto ko bumili.